Good morning po at tutuloy po tayo sa ating ah, kinasanayan na po natin at sana lagi natin masanayan yung pagkakaroon po natin ng paglapit po sa Diyos na napakahalaga po sa buhay natin ngayon. Lalo na po pagka tayo po ay may mga sitwasyon na nagtatanong, nagbibigay ng pananaw sa buhay, no? O anumang bagay ito ay mahalaga po na makita natin yung kahalagahan po ng paglapit po natin sa ating Diyos. Napakabuti po ng Diyos at siya ay nakakaunawa, nakakaalam ng mga bagay kung saan minsan tayo may kakulangan sa pagtanaw nito, sa pag-iisip nito o pag-intindi po ng buhay na kung meron man tayo na sa kayo salamat at patuloy po tayo nabibigay ng kalakasan po ng Diyos. At yun po yung pinakamagandang bagay sa buhay natin na tayo po ay buhay, malakas at patuloy pong nakapagbibigay kapurihan, kaluguran po sa ating Diyos na buhay. Yung talatang gagamitin ko naman ngayon ay ang 1 Corinthians chapter 10 verse 13 na binabanggit nga po dito yung wala daw pong pagsubok. Nung una pa man ang pinitulutan ng Diyos na hindi natin makakaya sa halip, bibigyan daw po tayo ng tagumpay para po mapagtagumpayan po ang mga bagay na ito. Ito po yung magandang bagay na isa sa mga bagay na dapat natin patuloy na ang pag-asa po natin, ang panampalataya natin ay naroon. Actually, minsan may mga pagkataon sa totoo lang, minsan nanaginip tayo, no? Minsan parang may lugar tayo napuntahan, tapos habang naglalakad tayo, ako madalas merong ganun po eh. Naglalakad, tapos minsan di ba lang kung saan ka makakalabas, tapos ang haba ng lakaran mo, naghanap ka ng malalabasan talaga, minsan parang kang naliligaw, ika nga noon sa kwento noon, galit kami, yung kwento ng pinapanood natin, kaya parang kasabihan ng mga bata na naligaw sa isang lugar, sabihin parang naiingkanto ka, na parang dinaanan mo na tapos may lalabas ka naman, mamaya biglang makita mo, yun na lang parang dinadaanan mo. So parang malabas mo, minsan sabi na nila parang ka naiingkanto, no? Pero dito makita natin at ay may mga ganong bagay. Kaya nga minsan no, pagka napaginipan ko, pagkat nun minsan ay sabi ni Mrs. Evelyn na ano raw, naglakas daw ng ng hilik, sabi niya gano'n. Tapos pagising mo naman, pagod ka, no? So, may ganung bagay, kahit sa buhay po natin pala, pagka ganun po din ang buhay ng tao, no, na mismo pala ang Diyos, no, ang siya nakakaalam ng mga bagay na dumarating po sa atin. At yung palang mga pagkakataon na nararanasan natin, yung mga karanasang ito, wala palang pinapentulutan ng Diyos na mangyari po sa atin na hindi natin makakaya. Pero take note po, yung salitang ito, para po ito sa kanyang mga anak. Ano po, bagamat lahat ng tao po ay dumadaan po sa pagsubok, dumadaan po sa ng mga bagay na problema, o minsan nagkakamali, nagkakasala. Pero pagka po pala ay anak ng Diyos, bentahe po pala tayo na meron tayong Diyos na parang pinaka-director po natin. Parang siya po yung nakakaalam ng kung ano yung mga susunod na hakbang para po makuha natin yung takbo ng istorya ng buhay natin. At ang pinakamaganda rito yung alam niya yung paano natin lalabasan ito. Bagamat minsan nakakapasok po tayo sa ganong sitwasyon. And especially po, madalas ganun lalo pagka halimbawa, lumarating sa punto na meron tayong loneliness, meron tayong mga pagkakataon na kung minsan nagtatanong. Yun pala isang dahilan din para po makausap tayo ng Diyos. Ang ganda po ng ganun
Yung kasi kuminsan ng tao, akala natin na lahat kaya natin, lahat pwede natin gawin, no? Pero kung titingnan po natin, may mga pagkakataon mo pala na ang hinihiling lang ng Diyos sa atin yung admission po na sometimes hindi natin kaya talaga mabuhay sa kakayanan po natin. At darating po talaga na hihingi po tayo ng tulong sa Diyos. At ang pinakamaganda po dito, ang Diyos naman po ay handa laging tumulong. Kaya naman napakabuti rin Diyos na kung saan po patuloy tayong nagbibigay pagkakataon na harinawa ay lumapit sa Diyos, patuloy tayong maglingkod po sa Diyos. Sapagkat ito naman po talaga ang disenyo sa atin ng Diyos. Hindi siya kung ano mang mga bagay na naiisip natin, nagagawa po natin. At minsan hindi natin alam na hindi na pala yun ang kalooban ng Diyos para po sa atin. Salamat po.